Kabanata 261. Project Web Drama. Ang Katimugang Rehiyon ay may maraming kumpanya ng entertainment at ang pinakamalaki sa lahat ay ang Star Entertainment. Ang Brilliant Media ay isang hindi kilalang kumpanya at hindi gaanong mahalaga. Bilang 19 ngayong taon, si Snow Fenner ay isang celebrity sa ilalim ng Brilliant Media. Ang binibini ay nakakapreskong maganda na may banal na ugali. Ang kanyang mga mata ay mukhang inosente, parang hindi siya nadumisan ng mga dumi ng mundo. Tina Winifred Zia at Pierre Summers ay nagpalitan ng nakakaalam ng ngiti bago nag-click sa kanyang profile ng sabay-sabay. Siya talaga, Rayleigh White. No wonder parang pamilyar siya. Medyo natuwa si Winifred. Na-animate siya na parang kakahanap lang ng soulmate niya. Rayleigh White, natarante si Tear. Isn't this Snow Fenner? Ipinaliwanag ni Winifred, si Rayleigh White ay isang karakter ng isang supernatural na web drama na ginawa niya noong nakaraang taon na tinatawag na Taboo of the Underworld. Nanonood ka ng mga ganyang drama? Tanong ni Tear. Tumawa si Winifred. Kakaiba ba? Ang dramang ito ay hindi naman masama, ngunit hindi ito naging sikat. Bakit hindi? Tanong ulit ni Tear. Iyon ay dahil ito ay masyadong trahedya. Si Snow Fenner ang gumanap bilang babae ng dramang ito, si Rayleigh White, isang piraso ng balat na ibinubo ng hari ng demonyo, si Simon White. Ngunit ang web drama na ito ay hinango mula sa isang web novel, at ang may akda ay malamang na isang lalaki. Chauvinist, kaya kahit na si Rayleigh White ang babaeng lead, hindi siya nagkaroon ng maraming oras sa screen sa buong serye. Sa dramang ito, 2 beses na namatay ang babaeng lead sa mga unang yugto at ang lalaking lead ay naglakbay upang buhayin siya. Ang ending ang pinakamasama dahil namatay muli si Rayleigh White at hindi na nailigtas. Bumalik ang lalaking lead at noong sinaunang panahon at natagpuan ang nakaraang buhay ni Rayleigh White. Ang Little Dragon Maiden nang akala namin sa wakas ay magkakasama na sila, namatay din ang Little Dragon Maiden. Hindi nakaimik si Tear. Ano ang iniisip ng may akda? May sama ng loob ba siya sa babaeng lead? Napangiti si Winifred. Ang may akda ay hindi lamang nagkaroon ng sama ng loob sa babaeng lead, ngunit siya rin ay nagkaroon ng sama ng loob sa mga side character. Sa pagtatapos ng dramang ito, ang bawat karakter sa paligid ng male lead, si Dean Warren, ay namatay, na naiwan lamang siya. Nabigla si Tear. Ito ay masyadong walang puso. Gayunpaman, sa huli, ang pangunahing tauhan ay gumamit ng mga supernatural na kapangyarihan upang ibalik ang simula ng kwento bilang isang anyo ng reincarnation. Kaya ito ay itinuturing na isang kabayaran para sa trahedya na kwentong ito. Pagkasabi niyon ay nalungkot si Winifred. Ang galing ni Snow Fenner sa pag-arte, at malalim ang pagkakatanghal niya kay Rayleigh White. Isa pa, si Rayleigh White ang uri ng karakter tulad ng nabanggit mo, ang tipong may banal na ugali at hindi nabahira ng mortal na mundo. Gayunpaman, dahil hindi naging sikat ang dramang ito, hindi rin naging sikat si Snow Fenner. Sinabi ni Tear, ito ay higit sa lahat dahil ang Brilliant Media ay may limitadong mga mapagkukunan na hindi sila makakapag-produce ng isang A-listed na celebrity. Gayunpaman, ang makipag-ugnayan sa kanya bilang aming brand ambassador ay magiging angkop. Nakangiting tumango si Winifred. Hindi rin naman masyadong mahal. Mga $2 million. I'll get Mr. Walker to contact them right now. Oo naman. Matapos maayos ang lahat ay umuwi na sina Tear at Winifred. Habang naghahapunan ang pamilya, binanggit ni na Helen Cole at Jacob Zia ang kanilang intensyon na dalhin si Blair over sa Riverville City ng ilang panahon. Ang taga raw sa Con City ay nagiging sobrang init at ang temperatura ay halos 40 degrees. Ang Riverville City ay mas malamig sa paghahambing. Tinanggap ni na Tear at Winifred ang ideya. Medyo abala sila kani-kanina lang, kaya magandang opsyon ang pagpayag kay Blair na pumunta sa Riverville City para makatakas sa init. Kinabukasan, ipinadala ni na Tear at Winifred si Blair at ang iba pa sa daungan para sa kanilang pagsakay sa bangka bago direktang bumalik sa Autumn Field. Tumawag si Henry Walker upang ipaalam sa kanila na dinala ng Brilliant Media si Snow Fenner sa Autumn Field Group at naghihintay sa kanilang opisina. Ito ang bentahe ng isang maliit na kumpanya ng entertainment. Be it the celebrities or their managers, they would never act diva because they had no such worth. Kung ito ay Star Entertainment, ang numero 1 kumpanya ng entertainment sa Southern Region sa halip, ang kanilang mga tauhan ay magiging bongga, ang isa ay mas masahol pa sa isa. Isang kotse lang ang pinadala ng Brilliant Media. Bukod sa driver, nandoon lang si Snow Fenner at ang manager niya. Walang bodyguard, walang katulong, at hindi na kailangan ng paparazzi.
Bukod dito, walang dapat iwasan si Snow Fenner. Hello, Miss Fenner. Sorry kung pinaghintay kita. Nagmamadaling bumalik sina Winifred at Tyr sa opisina at nakita nila ng personal si Snow Fenner. Ang kanyang nakakapreskong at pinong ugali ay naakit kay Winifred. Mas sopistikado pa ang itsura niya kaysa sa telebisyon. Ang dalagang ito ay maaari ding ilarawan bilang isang napakagandang inukit na obra maestra ng mga Diyos. Hello, President Zia. Kara-rating lang din namin dito at hindi kami naghintay ng matagal. Hindi kailanman ipinapalabas ni Snow bilang isang celebrity. Sa halip, siya ay lubos na gumagalang kay Winifred dahil si Winifred na ngayon ang kanyang benefactor. Magalang ding binati ng manager ni Snow na si Lily Zimmerman si Winifred. Pagkatapos nito, masigasig na tinanggap ni Winifred ang kanyang dalawang bisita at nag-move on sila para pag-usapan ang mga detalye ng endorsement at photoshoot kasama si Henry. Hindi kailanman nasangkot si Tyr dahil hindi siya interesado dito, kaya bumalik siya sa kanyang opisina sa Departamento ng Seguridad upang ipagpatuloy ang paglalaro ng kanyang laro sa Sokoban. Habang nakikipag-usap si Winifred kay Snow at sa iba pa, nakatanggap si Tyr ng tawag mula kay Drake Tucker. Mula sa kabilang dulo, iniulat ni Drake na natapos na ang mga pagsasaayos sa sentro ng lungsod at pag-recruit ng merchant. Handa na silang simulan ang operasyon para maisapubliko ang sentro ng lungsod. Nagpasya si Drake at ang iba pa na mag-imbite ng mga A-listed celebrity na magsagawa ng konsyerto sa araw ng paglulunsad upang itaas ang reputasyon ng sentro ng lungsod. Ang tentative collaboration partner nila ay ang pinakamalaking entertainment company sa Southern Region, ang Star Entertainment, kaya gustong humingi ni Drake ng opinyon ni Tyr. Bahagyang napatawa si Tyr. Ano ang nangyayari? Bakit ang lahat kamakailan ay may kinalaman sa mga kilalang tao? Sa simula pa lang, binanggit na ni Tyr na iiwan niya ang lahat tungkol sa sentro ng lungsod sa mga kamay ni Drake. Kaya naman, walang opinyon si Tyr tungkol sa desisyong ito. Hindi nagtagal pagkatapos niyang ibinaba ang tawag, halos tapos na si Winifred sa pakikipag-usap niya kay Snow. Lubhang kaaya-aya ang kanilang talakayan at tumagal lamang ng humigit kumulang 2 oras para tapusin nila ang buong kaayusan. Dahil si Winifred ay mas matanda ng ilang taon kay Snow, ang mga babae ay nasiyahan sa pakikipag-usap sa isa't isa na hindi nagtagal ay naging matalik silang magkaibigan. Nang gabing iyon, itinuro ni Winifred si Snow, Henry, at ang iba pa sa isang medyo klaser na restaurant sa lungsod. Sa hapagkainan, inayos din nila ang kanilang darating na itinerary. Si Henry ay nagpareserba ng isang profesional na pangkat ng photography mula sa kanyang kumpanya ng maaga. Ito ang pinakamahusay na koponan sa photography ng Walker Technology at sila ang mamamahala sa pagsasagawa ng photoshoot na ito para sa Autumn Field Group. 3 araw ang itinerary. Ang unang araw ay gagamitin para kumuha ng mga kuha ng Autumn Field na mga damit na may tatak na si Snow ang modelo. Ang natitirang 2 araw ay ang paggawa ng pampromosyong video para sa tatak ng Autumn Field. Ang lokasyon ng shoot ay sa Swampville City ng Riverdale Province. Ang Swampville City ay ang pinakamalaki at pinakamagandang turismo na lungsod sa Riverdale Province. Swampville City. Nang marinig niya na si Winifred ay magtatag kasama si Snow at ang photography team para sa isang photoshoot doon, pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata. May bigla siyang naalala. Kabanata 262. Alitan sa kawayan. Dahil dito, nagpasya si Tyr Summers na sumama kay Winifred at sa iba pa. Hindi lang si Tyr ang pupunta. Tinawagan na rin niya si Max Cheever. Ano ba, Kuya Tyr? Mula sa kabilang dulo nang galing ang magalang na boses ni Max. Kunin sina Vanessa Harris at Martin Jakeman na mag-impake at sundan ako sa Swampville City bukas. Magsisilbi sila bilang mga bodyguard. Gayun din, ipamahagi ang $1,000,000 sa bawat miyembro sa Wolf's Den. Papuntahin sila sa Swampville City para magbakasyon para sa 3 araw para makapagpahinga. Kailangan din nilang gastusin ang buong $1,000,000 sa loob ng 3 araw o magkakaroon ng kaparusahan. Ang katwiran ni Tyr ay ayaw niyang ang kanyang mga kapatid sa Wolf's Den ay maging walang pusong killing machine. Libangan ay isang kinakailangan. Bagamat hindi naiintindihan ni Max kung bakit biglang gustong ilipat ni Tyr ang magkapatid na Wolf's Den sa Swampville City, hindi siya kailanman nagtanong ngunit ginawa ang sinabi sa kanya. Sa totoo lang, habang hiniling ni Tyr ang mga miyembro ng Wolf's Den na lumabas at magsaya sa kanilang sarili, ang mga taong ito ay nagreklamo sa halip. Walang gustong lumabas at magsaya. Nais lamang nilang maiangat ang kanilang mga kakayahan ng mabilis.
Kinaumagahan, ang mga miyembro ng Wolf's Den ay pinalayas ni Max Cheever sa Swampville City para sa mga aktibidad sa libangan. Nakipagkita sina Martin at Vanessa kay Tyr para ay kasama ang photography team habang papunta sila sa Swampville City para sa photoshoot. Ang Swamp Lake Island ay ang iconic tourist attraction ng Swampville City. Hindi lamang ang isla ay may magagandang tanawin. Ngunit naglalaman din ito ng mga natatanging katangian ng Riverdale Province na ginagawa itong isang napakatanyag na lokasyon sa buong katimugang rehiyon. Kaya naman, palaging may mga kilalang tao na pupunta sa Swamp Lake Island para sa mga pampromosyong video shoot o mga programa sa telebisyon na nagre-record ng mga reality TV show dito. Lalo na dahil ang live streaming na industriya ay umunlad sa mga nakaraang taon. Mayroon na ngayong kasabihan tungkol sa Swamp Lake Island na kung ang isa ay pupunta sa Swamp Lake Island para magbakasyon, maaari nilang talunin ang kasikatan ng hindi bababa sa 3 internet celebrity sa pamamagitan lamang ng pagtambay sa paligid ng dagat. Tama iyon. Napakauso noon ng Swamp Lake Island. Ang kinatawa ng pangkat ng photography, si Teacher Jenny, ay isang katutubong ng Con City sa pamamagitan at gustong-gusto ng mga nasasangkot sa malikhaing paglikha sa panahong ito ang pagbibigay sa kanilang sarili ng mga banyagang pangalan upang ipamoko itong hindi sila mainstream. Ngunit muli, si Teacher Jenny ay lubos na nakamit sa kanyang mga kasanayan sa pagkuha ng litrato at medyo mataas ang ranggo sa industriya ng fotografiya sa Timog. Miss Snow Fenner, ikalulugod na makatrabaho ka sa susunod na mga araw. Ginagarantiya ko na magagawa kitang magmukhang perpektong Diyosa sa mundo sa kamera. Kapag naging image ambassador ka ng Autumn Field sa aming mga bagong media channel, ang iyong kasikatan ay maaaring tumaas ng hanggang langit. Isang nakakasilaw ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Snow. Yumuko siya para ipakita ang kanyang pasasalamat. Kung gayon, aasa ako sa iyo, Guru Jenny. Sure can do, sagot ni Jenny. Maya-maya lang ay lumapit sina Winifred at Tyr na magkahawak kamay. Sa likod nila ay sina Vanessa at Martin. Mr. Jenny, nakipag-ugnayan na kami sa kinatawan ng Swamp Lake Island na ito ng maaga at inireserba ang maliit na kawayan sa unahan para sa photoshoot ng tatak ng Autumn Field. Ikaw at ang iyong koponan ay maaaring malayang ipahayag ang iyong mga kakayahan dito. Jenny responded with confidence, no problem, Miss Zia. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Kung gusto ni Miss Zia at Mr. Summers na magkaroon ng photoshoot ng mag-asawa pagkatapos nito, I'd be more than happy to be of service. Umiti si Winifred, nakatingin kay Tyr habang nagkibit balikat si Tyr. Oo naman. Pag-usapan natin ito pagkatapos gawin ang promotional video ng Autumn Field. Oo. At kaya, si Snow, Jenny, at ang iba pa ay nagsimulang mag-shoot ng iba't ibang larawan sa cover at kumuha ng mga lifestyle shot para sa tatak ng Autumn Field sa Bamboo Grove. May oras na sina Tyr at Winifred at nagsimulang mamasyal sa Swamp Lake Island. Nagpalitan ng tingin sina Martin at Vanessa. Hanggang ngayon, hindi nila maintindihan kung bakit pinilit sila ni Tyr na maglingkod bilang mga bodyguard. Kasama si Tyr Summers dito, kahit atakehin sila ng mga international terrorist, hindi nila kayang pantayan si Tyr. Mainit din ang panahon sa Swampville City. Kahit na may simoy ng lawa, ang temperatura ay lumampas na sa 30 degree. Bagamat medyo mas malamig sa kawayan, ito ay hindi bababa sa 30 degree doon. Dapat sabihin na si Snow Fenner ay talagang dedikado sa kanyang trabaho. Kahit anong pose ang hiniling ni Jenny at ng kanyang team o ilang beses silang nag-take, hindi siya nagreklamo. Sa katunayan, sa pakikipagtulungan ni Snow, ang unang nakaplanong schedule para sa araw ay nabawasan ng 1 katlo ng maaga. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, handa na si Jenny at ang iba pa para kumuha ng huling set ng mga larawan. Pagkatapos nito, maaari nilang tawagan ito ng 1 araw. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang biglang pumasok sa kawayan. Lahat ng nandito, makinig kayo. Kami ang production team ng Running Brothers at sasakupan na ang kawayan na ito. Please leave at once. Sa pamamagitan ng isang malaking mikropono ay dumating ang mayabang na boses ng isang lalaki. Ang kanyang tono ay puno ng pakiramdam ng kahalagahan sa sarili. Bilang karagdagan, ilang mga kilalang tao ang nagsimulang pumasok sa kawayan kasama ang isang malaking grupo ng mga tauhan. Pansamantalang na-hold ang photoshoot ng Autumn Field. Nakakunot ang noo ni Jenny habang pumunta sa representative ng production team at sinabing, "Excuse me, but we have reserved this Bamboo Grove."
Kung gusto mong mag-film dito, you can wait until we have finished this last set of lifestyle photoshoot, and bihayaan kang magkaroon ng lugar. Ang programang Running Brothers ay lubos na kilala. Isa ito sa pinakamainit na trending program sa mga reality show, kaya medyo magalang si Jenny sa kanila. Mula sa kabilang partido, isang lalaking may balbas ang lumapit upang makipag-ayos. Marahil ay natapilok siya at natamba noon kaya medyo namamaga ang mukha niya. Pinagmasdan niya si Jenny ng magarbong titig bago sinulyapan si Snow mula sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ba iyan ang hindi kilalang babaeng aktres mula sa web drama na iyon, The Boss of the Underworld? Napuno ng panunuya ang boses ng lalaki. Tapos, nilinggan niya si Snow at sinabi sa tono ng pag-uutos, "Ikaw. Halika dito." Hindi kilala ni Snow ang lalaking ito, ngunit nakilala niya ang grupo ng mga celebrity sa likod. Zane Lee, Chris Warner, at iba. Ito ang mga kasalukuyang A-listed na celebrity, at karamihan sa kanila ay mga batang hunk na may malaking fanbase. Kung ikukumpara sa mga taong ito, ang katayuan ni Snow sa industriya ng entertainment ay mas mababa ng ilang antas. Natakot si Snow. Kasunod niya ang manager niyang si Lily Zimmerman. "Hello sir." "Uy." Kakasalita pa lang ni Lily, pero pinutol siya ng lalaki, "Cut the crap. I don't care if you've reserved this location. Clear this place right now. Walang kilalang munting celebrity na makipag-ayos sa amin. Kung magde-delay ka, ang aming schedule ng paggawa ng pelikula, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan." Ang lalaki ay parang mayabang at agad itong ikinainis ni Jenny. "I say, bro, this place now belongs to us. How can you be so arrogant? And reality shows like yours could be filmed anywhere. Swamp Lake Island is such a huge place. Bakit kailangan mong sakupin ang lugar na ito ng pilit?" Pagkatapos magsalita ni Jenny, nagsimulang magreklamo ang ilang celebrity. "Sobrang init sa labas, at namamatay tayo sa init. At least, medyo malamig dito sa loob." "Oo. Tingnan mo, nagpatan ako. Kung umitim ang balat ko, ang pangit ng mga kuha, oh my God." Napabuntong hininga si Jenny. "Since it's a reality show, you guys are supposed to suffer in the first place. Napakaduwag ng bawat isa sa inyo, di ba niloloko nyo lang ang audience?" Kabanata 263. Lumuhod. "Anong sabi mo? Say it again, I dare you." Ang mga salita ni Jenny ay agad na nagdulot ng kawalang kasiyahan sa maraming tao sa kabilang partido. Bilang karagdagan, nagpadala ang kanilang grupo ng maraming malalaking lalaki upang palibutan sila. Nakikita ang puot sa kanyang mga mata, sinabi ng may balbas na lalaki sa malamig na boses, "Bibigyan kita ng 10 minuto. Umalis ka agad sa lugar na ito, o huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa sa iyo." "Ikaw." Galit na galit si Jenny. Mukhang naiinis din sina Snow Fenner at Lily Zimmerman. Bagamat nag-aatubili sila, natakot sila sa maraming mga bodyguard na mayroon ng kabilang partido. Noon lang ay napansin ni Tyr Summers at Winifred Zia ang kaguluhan kaya lumapit sila. "Ano ang nangyayari?" tanong ni Winifred. Mabilis na paliwanag ni Jenny, "Miss Zia, ito po ang production team ng Running Brothers." Sila. Bago pa makatapos si Jenny, umalangaw-ngaw mula sa likuran ang mapanuksong boses ni Tyr, "Wow, nagkataon lang. Kayo na naman." Habang nagsasalita si Tyr, lumapit sina Martin Jakeman at Vanessa Harris. Nang makita nila ang grupo ay ngumisi rin ang dalawa. "Ikaw. Ikaw talaga," sabi nung lalaki. Bakas ang takot sa kanyang mukha at ang mga kilalang tao sa likod niya ay napabuntong hininga din. Talagang nagbigay sa kanila ng matinding trauma ang mukha ni Tyr. Sa loob ng ilang gabi pagkatapos ng araw na iyon, ang mga kilalang tao ay magkakaroon pa ng mga bangungot sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga malahayop na mga freak na iyon ay nagdulot ng takot sa kanilang mga puso kahit hanggang ngayon. Ang grupong ito ng mga tao ang nangungulit sa sasakyan ni Tyr noong pauwi na sila mula sa Prime City. "Napakaliit ng mundong ito para magkita tayong muli," sabi ni Tyr. Bahagyang tinaasan niya ng kilay ang lalaki bago sinulyapan si Zane Lee at ang iba pang celebrities sa likod niya. Sa sumunod na sandali, sumilay ang malamig na kislap sa mga mata ni Tyr. "Vanessa, Martin," tawag niya. Agad na humakbang pasulong ang dalawa niyang kampon. Sa isang hakbang lang, sapat na ang napakalakas na aura ng dalawang ito para apihin ang lahat ng malalaking bodyguard sa likod ng lalaki.
Sa katunayan, ang mga malalaking bodyguard na ito ay nalilito rin dahil nasaksihan nila ang husay ni Tyr at ng kanyang koponan. Itinaas ni Martin ang lalaki gamit ang isang braso at sumigaw sa umalingaw-ngaw na boses, "Gusto mo na bang mamatay?" Bam! Pagkasabi noon, malakas na hinampes ni Martin ang lalaki sa lupa. Gayunpaman, walang sino man sa kanilang grupo ng mga bodyguard ang nang-ahas na lumapit. Nakatayo sila doon, nakaugat sa kanilang mga lugar na parang masunaring mga estudyante. Galit na galit ang lalaki, ngunit hindi siya nang-ahas na humagulgol. Ang mga kilalang tao sa likod niya ay pawang mapatla. Malamang na maluwag ang tornilyo ni Zane Lee. O marahil ay tiwala siya sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang celebrity. Kaya nagsalita siya, "Kung basta-basta mo nalang binubugbog ang mga tao sa ganitong paraan, maaari tayong tumawag ng pulis." Sampal. Sa simula ay 3 metro ang layo, biglang lumipat si Vanessa kay Zane at sinampal ito ng nakakaloko. Lumuhod. Naglabas ng 2 malamig na salita si Vanessa. Para silang isang royal decree mula sa reyna mismo. Biglang nawala ng kontrol si Zane sa kanyang katawan at napaluhod siya sa harapan ni Vanessa na may malakas na kalabog. "Kung patuloy kang gumagalaw, papatayin kita," sabi niya. Si Vanessa ay ang perpektong interpretasyon ng isang taong may malaanghel na hitsura ngunit isang demonyong puso. Ang kanyang isang pangungusap ay tila nagtulak kay Zane sa isang hukay ng yelo. "Pasensya na po. Pasensya na po." Nag-check out ang grupo kahit na si Vanessa at Martin lang ang nasa tabi ni Tyr. Sila'y nagmamayabang ngunit nagsialis na parang mga kaawa-awa na ligaw na sumpa. Natigilan sina Lily at Snow. Galing sila sa entertainment industry kaya alam nila kung gaano ka-impluwensya ang production team ng Running Brothers. Gayunpaman, sa presensya ni Tyr, ang mga taong ito ay inipit ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti sa halip. Gaano kaitikot ang background ng kanilang paymaster na kumuha sa kanila para ay endorso ang tatak ng kanyang asawa. Nag-aalalang lumapit si Lily kay Tyr at sinabing, nakilala ng taong iyon si Snow kanina. Marami sa mga celebrity sa production team na iyon ay mula rin sa Star Entertainment. Ngayong na-offend namin sila, baka asarin ng Star Entertainment si Snow in the future. Posible na ang aming brilliant media ay maaaring masangkot din. Ang mga alalahanin ni Lily ay hindi walang basehan. Sa katunayan, ang industriya ng entertainment ay mas komplikado kaysa sa underground world. Hinawakan ni Tyr ang kanyang baba gamit ang isang kamay at sumagot, "Don't worry. If anything happened to you guys, our autumn field will take responsibility. Continue with the shoot, and don't worry about anything else. If the people from Star Entertainment halika at asarin kita, sabihin mo sa akin." Kung ito ay sinabi ng iba, si Lily at Snow ay nag-aalinlangan. Ngunit sa ilang kadahilanan, nang ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Tyr, ang mga batang babae ay nakaramdam lamang ng matinding seguridad. Nagpatuloy ang photoshoot at ang huling set ng mga larawan ay nangangailangan ng halos 1 oras upang makumplito. "Miss Fenner, sa tingin ko ay bagay ka sa tatak ng damit ng autumn field. Ang mga epekto ng mga larawang ito ay napakaganda." Tiningnan din ni Winifred at Tyr ang mga litrato. Tamang-tama, nailabas ni Snow ang mga natatanging katangian ng damit ng autumn field ng lubos. Ang bawat shot ay nakakapreskong dalisay at banal. Ito ay dahil ang mga disenyo ni Sister Winifred ay napakaganda, at ang koponan ni Teacher Jenny ay mahusay sa pagkuha ng litrato, sabi ni Snow. Siya ay mapagpakumbaba at sobrang magalang. Nakangiting sabi ni Jenny, "It's been a pleasure working with you, Miss Fenner. I hope we will have more opportunities in the future. We'll call it a day, everyone." Bukas, kailangan nating gumising ng maaga dahil tayo kailangang simulan ang pag-shoot ng pampromosyong video. Sa oras na iyon, "Miss Fenner, kailangan mong isuot ang banal na nilikha na open field at kakailanganin nating kunan ng pelikula ang 3 eksena na ang pagsikat ng araw, maagang tanghali, at paglubog ng araw. Sa kinabukasan, tayo'y magsushooting ng behind the scenes ng production." Sige. Dahil masikip ang shooting schedule, wala nang dagdag na oras ang grupo para mamasyal sa lugar na ito ng turista. Pagkatapos ng trabaho, bumalik sila sa kanilang mga nakareserbang hotel, at pagkatapos ng hapunan, ang lahat ay bumalik sa kanilang mga silid upang magpahinga. Bandang gabi, nakatayo si Tyr sa rooftop ng hotel. Nasa likod niya sina Martin at Vanessa. "Kuya Tyr, ang boring talaga.
Pinagmamasdan nilang tatlo ang mga neon lights na unti-unting lumiliwanag sa labas ng lungsod. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagreklamo sina Martin at Vanessa. Lumingon naman si Tyr, nakangiti ng kalahating puso sa kanilang dalawa. Wala talaga akong ideya kung ang pagpapalit sa inyo sa isang bagay na ganito ay isang magandang bagay o isang masamang bagay. Kuya Tyr, bakit mo hinabol lahat ng nasa Wolf's Den dito sa Swampville City? Ang iyong layunin ay hindi lamang hayaan ang lahat na makapagpahinga, tama ba? Tanong ng isa sa kanila. Totoo na gusto ko kayong magpahinga, sagot ni Tyr, pero syempre, may isa pang maliit na layunin. Kabanata 264. Master Tyler ng Swampville City. Anong layunin? Pumalatay ang excitement sa mga mata ni Vanessa Harris at Martin Jakeman. Pumalaklak si Tyr. Malalaman mo din agad. Kasabay nito, sa loob ng pinakamarangyang 5-star hotel sa Swampville City. Kawawa naman. Kawawa naman. Mula sa loob ng isang presidential suite ay dumating ang isang galit na bagsak na tunog. Ang taong nabastos ay walang iba kundi si Zane Lee, isang sikat na A-list celebrity, at ang nangungunang cast member ng TV program na Running Brothers. Sa gilid niya ay may nakadikit na hubad na babae sa kanya, na babaeng guest ng show. Kuya Zane, huwag kang magalit. May pinuntahan si Boss Yaleman. Soon, we can give those insolent fool a taste of our power, nagsalita ang babae sa malamig na boses habang marahang hinahaplos ang dibdib nito. Nagnanga ang ngipin ni Zane. Sa lahat ng mga taon mula noong debut ko, walang sino man ang hindi gumagalang sa akin, Zane Lee. Pangalawang beses na ito. How dare a mere unknown little starlet dare to compete with us for a location? She must have a death wish. Si Zane ay nagsasalita tungkol sa Snowfenner na nakikipagkompetensya sa kanya para sa lokasyon. Ngunit siya ay talagang mas galit na sinampal siya ni Vanessa at pinaluhod siya sa harap ng maraming tao. At talagang lumuhad siya. Kung may lumabas na balita, baka durog na durog ang kanyang katauhan na si Zane Lee. Kahit na ang lahat sa production team ay nanatiling selyado ang kanilang mga labi, hindi nito mapapawi ang kanyang sama ng loob. Speaking of which, maging si Vanessa Harris, Snowfenner, o Winifred Zia, kumpara sa mga babae sa production team nila, bawat isa sa mga babaeng ito ay mas maganda. Sa isip ni Zane ngayon, hindi sinasadyang lalabas ang mga imahe ng mga babaeng ito. Nilinggan niya ang babaeng celebrity sa kanyang mga bisig. Ang babaeng ito ay may katamtamang hitsura at marunong magmanika. Sino ang kinontak ni Calvin Yaleman? Are they reliable? Tanong ni Zane. Sagot ng babae, nabalitaan ko na ito ang pinuno ng underground world ng Swampville City, isang nagngangalang Master Tyler. Mayroon siyang ilang daang lalaki, kaya hindi dapat maging problema ang pagtanggal sa mga taong iyon. Hehe, ang gwapong mukha ni Zane ay nabaluktot sa isang ganid na tingin. We have to teach those people a lesson. As for those girls, hehe. At this, he maliciously licked his lips. Sino ang nakakaalam na ang isang maliit na kumpanya tulad ng Brilliant Media ay magkakaroon ng napakagandang artista? Makalipas ang kalahating oras, nakatanggap si Zane ng tawag mula kay Calvin. Si Calvin Yaleman ang pinahahalagahang producer ng Running Brothers, ang balbas na lalaki na 2 beses na tinuruan ng leksyon ni Tyr at ng kanyang grupo. Zane, bumaba ka. May ipapakilala ako sa'yo, sabi ni Calvin. Parang madilim ang boses niya sa phone. At isama mo si Lilith Lero. Si Lilith Lero ang babaeng celebrity sa mga bisig ni Zane ngayon. Orihinal na isang C-list celebrity, ginamit niya ang kanyang katawan para isulong ang kanyang karera, at nagawa niyang akitin si Zane. Kaya ngayon, maswerte siyang naging guest sa isang episode ng Running Brothers. Oo naman. Lumingon si Zane at hinampes si Lilith sa katawan niya. Umangon ka na at linisin mo ang iyong sarili. Hinihingi kami ni Boss Yaleman sa downstairs. Dapat nandito si Master Tyler. Pupunta rin ako, tanong ni Lilith na nakakunot ang noo. Oo, kailangan mo. Makalipas ang mga 20 minuto na ipinataw ni Zane, si Lilith ay nagsuot ng napaka-sexy na damit at naglagay ng magandang makeup bago bumaba kasama niya. Sa loob ng isang marangyang pribadong silid sa ibaba, nakaupo ang isang lalaking may matipunong katawan, pait na mukha at mabangis na tato ng tigre na bumababa sa mga bundok sa kanyang dibdib. Hawak niya ang isang bote ng 5-grain liquor at naubos na niya ang kalahati ng bote ng sabay-sabay. May 2 malalaking lalaki na may pagalit na ekspresyon na nakatayo sa likuran niya.
Sa katunayan, ang lalaki ay hindi matanda. Nasa late 20s pa lang siya, ngunit ang malupit na aura na ipinalabas niya ay nagdulot ng takot sa iba. Pagkaupo sa tapat niya, maingat na tinulak ni Calvin ang isang debit card patungo sa lalaki. Master Tyler, mayroong $2 milyong dito. Si Lilith ay naglalagay ng makeup ngayon at malapit na rito. Sorry kung pinaghintay kita. Mataas ang katayuan ni Calvin sa entertainment industry. Ngunit dito sa Swampville City, nang makaharap si Master Tyler kahit siya ay kailangang magpakumbaba. Okay, sabi ni Tyler. Kinuha niya ang debit card bago ibinuhos ang natitirang 5-grain liquor sa kanyang tiyan, naramdaman ang paglaki ng mga ugat sa kanyang katawan. Maya-maya lang ay tinulak ang pinto ng private room at pumasok sina Zane at Lilith. Anong nagtagal sa inyo? Tanong ni Calvin. Nakakainis ang tono niya, medyo nakakainis si Zane. Ngunit nang mapansin niya ang mapang-ipang aura ni Master Tyler at ng kanyang dalawang tauhan sa likuran niya, pinilit ni Zane ang isang ngiti sa kanyang mukha. Boss Yaleman, ang sabi mo ay kunin mo si Lilith na isama si Master Tyler, kaya't mas pinatagal ko pa siya sa pagpapaganda ng kanyang sarili. Hindi natin maaaring maliitin si Master Tyler. May paraan si Zane sa mga salita, kaya hindi na ito pinag-iisipan ni Master Tyler. Kumunat ang kanyang mga mata, pinag-aralan ni Tyler si Lilith bago siya sinenyasan. Si Lilith ay natakot sa kanya, kaya saglit, hindi siya nang ahas na gumalaw. Calvin snapped at her, anong nakatayo ka dyan? Uminom ka na kay Master Tyler, dali. Huminga ng malalim si Lilith, nanginginig habang lumalapit kay Tyler at umupo sa kandanggan nito. Agad siyang niyakap ni Tyler at sumandal sa tenga niya. I love watching your shows, bulong niya. Labis na kinabahan si Lilith. Bagamat ginamit niya ang kanyang katawan para makasama ang maraming lalaki sa loob ng maraming taon, ngayon lang siya nakaramdam ng takot. Tumingin siya kay Zane na humihingi ng tulong pero agad ding tumalikod ang huli. Master Tyler, about that issue of our, nanginginig na tanong ni Calvin. Sumagot si Master Tyler, anong uri ng pagtatapos ang gusto mo para sa mga taong iyon? Isang bakas ng kasamaan ang bumungad sa mga ekspresyon ni na Calvin at Zane. Gusto naming magdusa sila sa isang buhay na impyerno. Walang problema. Pinulot ni Master Tyler ang kanyang daliri at ang isa sa malalaking lalaki sa likod niya ay sumandal. Nagsabi si Tyler ng ilang salita sa kanya at tumango ang lalaki bago lumabas ng silid. I'll get someone to bring all of them over later for you guys to deal with, sabi ni Tyler. Tuwang-tuwa sina Zane at Calvin. Mabilis na idinagdag ni Zane, Master Tyler, mayroon silang 3 magagandang dilag sa kanilang grupo. Maaari ka naming bigyan ng isa mamaya. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Tyler. Naramdaman niya ang panginginig ni Zane sa kanyang gulugod. Gusto ko silang 3. Pagkasabi noon, hinayla ni Tyler si Lilith at tinungo ang presidential suite sa tabi ng pinto. Nang mga sandaling iyon ay nasa rooftop pa rin ng hotel si Tyr at ang iba pa. Madilim na ang langit ngunit nandoon pa rin ang 3, pinapanood ang mga neon na ilaw sa unahan. Noon lang, 3 itim na sasakyan ang tumawid mula sa isang malayong kalye bago tuluyang huminto sa pasukan ng hotel. Kabanata 265. Sino si Tyr Summers? Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang mahigit 10 tao. Nangunguna sa kanila ang matipunong lalaki na katabi ni Master Tyler. Go down there and have fun, mahinang sabi ni Tyr habang pinagmamasdan ang pagpasok ng mga lalaki sa hotel. I go? Tahimik na tugon ni Vanessa Harris bago tumalikod para umalis sa entrance ng rooftop. Kaya lang, si Martin Jakeman at Tyr na lang ang naiwan sa rooftop. Alam mo ba kung sino ang nagpadala sa kanila? Tanong ni Tyr. Yung grupo ng mga celebrity, sagot ni Martin. Ang grupong iyon ng mga kilalang tao ay ang Paymaster. Ngunit ang taong kinuha nila upang makitungo sa atin ay may palayaw na Master Tyler ng Swampville City. Isang taong kamakailan lamang ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa lungsod na ito, paliwanag ni Tyr. Ha! Bahagyang natarante si Martin. Nagpatuloy si Tyr, ang Master Tyler ng Swampville City na iyon ay minsang nasangkot sa underground boxing. Minsan, siya ay pinagtaksilan ng kanyang manager at binali ang kanyang mga paa upang maging lumpo. Nauwi sa pagiging pulubi sa lansangan. Noong araw na hinanap namin kayo ni Max Cheever ni Vanessa, nakita rin namin itong si Master Tyler. Ang tunay niyang pangalan ay Tyler Lancaster at isa daw siyang baldado.
Pero pagkatapos noon, tinulungan ko siyang ayusin ang kanyang mga buto, kaya siya maaaring tumayo muli. The greatest insult was, while you and Vanessa received my favor and willingly joined the wolves den, that guy broke his promise. After he got back up, he took 1 month to recover. After he recovered, he never came to wolves den, ngunit umasa sa malupit na puwersa at sa kanyang mga natatanging kakayahan upang kunin ang trono ng underground na mundo ng Swampville City. Dahil dito, naunawaan kaagad ni Martin ang intensyon ni Tyr at alam niya kung bakit niya dinala rito ang lahat ng miyembro ng Wolf's Den. Walang makakasira sa pangako nila kay Tyr Summers maliban na lang kung kaya nilang magbayad ng masakit na halaga. Let's go and settle this. Kahit maliit na bagay lang, bagay pa rin, sabi ni Tyr sabay labas ng rooftop kasama si Martin. Kaka-rating lang nila sa ibaba ng balisang lumabas sa kanilang mga silid sina Winifred Zia, Snowfenner, at ang iba pa. Tanong ni Winifred, "Hobby, parang may nangyari sa baba." "Anong nangyayari? Nagpadala na ba ng someone ang production team ng Running Brothers?" Tanong ni Snow. Sagot ni Tyr, "Wala lang. Umalis na si Vanessa, bahala na. Magpahinga ka na at gawin mo na lang ang kailangan mong gawin bukas." Kasama si Tyr dito, hindi na nabalisa si Winifred, ngunit natarante pa rin sina Snow at Lily Zimmerman dahil nabalitaan nilang may makapangyarihang pamamaraan si Zane Lee at ang kanyang grupo. 3 buwan lang ang nakalipas dahil nasaktan si Zane ng isang bagong debo na female celebrity, nahulog siya sa isang gusali noong gabing iyon at naging lumpo. Winifred comforted them, "Don't worry. My husband is here, kaya walang mangyayari. Magpahinga ka na, kailangan natin ituloy ang shoot bukas ng madaling araw." Matapos pikalmayan si Snow at ang iba pa, bumaba si Tyr sa lounge ng hotel kasama si Martin. Sa sandaling iyon, ang lounge ng hotel ay magulo. Mahigit 10 malalaking lalaki ang nagkalat sa sahig. Nakaupo si Vanessa sa isang sofa sa tabi nila, may hawak na black butterfly knife habang winuwagayway ito sa harap ng malaking lalaki. Takot na takot ang malaking lalaki na iyon na ang kanyang ulo ay nababalot ng pawis, at ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang kumot. Sino lang ang babaeng ito? Sa pagkakaroon ng paninirahan sa Swampville City sa napakaraming taon, hindi pa siya nakakita ng ganoong brutal na babae. Nang ihatid na niya ang kanyang mga subordinate sa hotel kanina, bago pa man sila makapagtanong sa concierge kung saang mga kwarto naroroon si Tyr at ang grupo niya ay sumulpat na siya. Para siyang demonyo. Sa pagindayog ng butterfly knife niya, nahulog ang dalawa niyang subordinate. Pagkatapos nito, hindi na nagkaroon ng oras ang grupo na mag-react o lumapit bago sila bumagsak sa lupa. Demonyo ba ang babaeng ito? Napuno ng takot ang mga bisperas ng pinuno habang nakatingin kay Vanessa, nauutol habang nagtatanong, "Ikaw? Sino ka? Anong gusto mo?" Hindi na sumagot si Vanessa dahil nag-aayos na sina Tyr at Martin. "Dalhin mo ako sa amo mo," sabi ni Tyr. Lumingon ang malaking lalaki na nagtataka habang nakatingin kay Tyr. Pinuhat ni Martin ang lalaki. Kasama ang malaking lalaking nagmamaneho, pumunta sila sa hotel na si Zane at naroon ang iba pa. Habang papunta doon, tinawagan ni Tyr si Max Cheever at hiniling na tipunin ang magkapatid na Wolf's Den. Maya-maya, huminto ang sasakyan sa entrance ng hotel. "Go and call your boss over to the parking lot. Sabihin mo sa kanya, nandito ang dati niyang kaibigan," sabi ni Tyr. Ang malaking tao ay hindi nang ahas na suwayan siya at tumakbo papasok sa hotel, nagpanik. Sa sandaling iyon, natapos na ni Tyler Lancaster ang kanyang kasiyahan kasama si Lilith Lero. Naghanda sina Zane Lee at Calvin Yaleman ng isang masaganang handaan, at sila ngayon ay kumakain sa hapag. Itinulak ng malaking lalaki ang pinto at pumasok. "Master Tyler." Ibinaba ni Tyler ang kanyang mga kubyertos at nagtanong, "Dinalo mo ba sila?" Tumanggo ang malaking lalaki. "Oo, nandito na sila." Hehe, bakas ang excitement sa mga mata ni Zane at Calvin. Naginat si Tyler bago hinayla si Lilith sa kanyang mga braso. "Kung gayon, dalhin mo sila dito dali." Gayunpaman, nagsimulang bumuhos ang pawis sa noo ng malaking lalaki. "Pero Master Tyler, sila. Hindi namin sila dinala dito." Clang. Pinasa siya ni Tyler ng wine glass. Spit everything out sabay-sabay. Napaluhod ang malaking lalaki na ito kasabay ng isang kalabog. "Master Tiger, ang mga lalaking dinala ko ay natalo nilang lahat." Ang sabi ng pinuno nila ay Tyr Summers ang pangalan niya, at isa na siyang matandang kaibigan, hinihintay ka niya ngayon sa parking lot sa labas, hinihiling na lumabas ka at makipagkita sa kanya.
Kumunat ang noo ni Tyler. Mabilis na sinabi ni Calvin, Master Tyler, mag-ingat ka. Si Tyr Summers ang pinuno nila at mayroon siyang grupo ng mga makapangyarihang subordinate. Master Tyler, kilala mo ba siya? Tyr Summers. Tyler was racking his brains pero hindi niya maalala na may kilala siya sa pangalang iyon. Sa katunayan, pagkatapos siyang tulungan ni Tyr at Max, ibinigay lamang nila sa kanya ang address ng Wolf's Den, ngunit hindi sinabi sa kanya ang pangalan ni Tyr. Kaya natural, walang ideya si Tyler kung sino si Tyr. Tinatawag ko ang mga shot sa Swampville City. Tingnan ko lang kung sino ang mayabang na magbuhat sa mga tauhan ko. Tumayo si Tyler, tinawag ang kanyang mga tauhan habang naglalakad siya palabas. Si Calvin, Zane, at ang iba pa ay nakasunod sa likuran niya. Alam nila kung gaano kalakas si Tyler sa Swampville City. Kaya naman, kahit na natakot sila kay Tyr noon, minamaliit na nila siya at ang kanyang mga tauhan matapos makita kung gaano kalakas ang puwersa ni Tyler. Nang makarating sa parking lot, ang mayabang na boses ni Tyler ay tumawag, sino si Tyr Summers? Kabanata 266. Maghintay para sa kamatayan. Sa sandaling iyon, nakaupo si Tyr Summers sa kotse, malapit nang matapos sa huling antas ng kanyang laro sa Sokoban. Matapos makumplito ang laro, ibinalik niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa bago binuksan ang pinto para lumabas. Napatingin siya kay Tyler Lancaster at ngumiti. Yo, Tyler, medyo naging prestihiyoso ka kumpara noong mga nakaraang buwan, sabi ni Tyr. Tapat na ang isang pangungusap na iyon para mag-freeze ang dugo sa mga ugat ni Tyler. Ikaw ay, napatulala si Tyler. Hindi niya akalain na makikilala niya ulit ang ima na ito at kinalimutan na niya ito. Ngunit ngayon, ang lalaking ito ay biglang pumasok sa kanyang buhay. Mukhang natatandaan mo pa ako. Kasama sina Martin at Vanessa ay umakbay si Tyr kay Tyler. Not bad. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagawa mong maging underground king ng Swampville City. Natahimik si Tyler ng ilang segundo bago siya tumawa ng malakas. Kitang-kita niya ang pag-uunat ng kanyang mga braso para puntahan si Tyr at yakapin. Haha, bro, kung wala ka, walang Tyler Lancaster ngayon. Bro, utang ko ang aking muling pagsilang sa iyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga na pupunta ka sa Swampville City? Bro, dahil andito ka na, mag-enjoy ka sa loob ng ilang araw. Ako, si Tyler Lancaster, ang magiging host mo. Kahit anong libangan ang hanapin mo, bro, it will treat you to it. Sa likod niya, natulala sina Calvin Yeoman, Zane Lee, at ang grupo ng mga tao. Never in their wildest dreams did they imagine na kilalang kilala ni Tyler si Tyr. Biglang naramdaman ni Calvin at ng iba ang panginginig sa kanilang mga gulugod. Dahil ito ang kaso, hindi ba't ang perang ginastos nila sa pag-upa kay Tyler para alagaan si Tyr Summers ay naging walang kabuluhan? Boss Yeoman, ano ang gagawin natin ngayon? Si Zane ay namumutla, nauutal habang tinanong si Calvin. Ikaw ang nakahanap ng taong ito. Sabi mo ayos lang. Ano ito? Ang gulo ng puso ni Calvin. Nagmamadali siyang lumapit kay Tyler at nagtanong, Master Tyler, sampal. Inampis ni Tyler ng likod ng kamay si Calvin sa mukha at pinagsabihan, the nerve of you. How dare you offend my brother? Kaya kung sabihin sa iyo ang lahat ngayon na ikaw ay wasak. Naramdaman ni na Calvin at Zane na nanginginig ang kanilang mga puso habang nilalamon ng takot ang kanilang buong pagkatao. Master Tyler, ito, sinimulan ni Calvin. Man. Drag these blind fools outside and beat the up, utos ni Tyler. Sa likuran nila ay dumating ang mga tinig ni na Calvin, Zane, at ng kanilang grupo habang sila ay nataranta at nagmamakaawa, Master Tyler, maawa ka. Sa halip ay ngumiti si Tyler, gustong yakapin ulit si Tyr. Bro, kung wala ka, walang Tyler Lancaster ngayon. Alam ko kung paano magpasalamat. Tiyak na hindi kita aagawin. Gayunpaman, sa sandaling natapos ni Tyler na sabihin ito, pinalo ni Tyr ang isang sipa sa kanyang tiyan gamit ang isang malakas na bang. Ang lakas ng sipa ay nagpalipad na lang kay Tyler. May bakas ng lamig sa mukha ni Tyr. Tyler Lancaster, do you take me for a fool? Ungol niya sa mahinang boses. Biglang bumagsak ng ilang degrees ang temperatura ng kanilang paligid. Isang malaking grupo ng mga nasasakupan ni Tyler ang agad na sumugod palabas ng hotel na may pananakot na mga ekspresyon, inangat ni Tyler ang sarili, nawala na ang ngiti sa kanyang mukha.
Gustong kumilos ng kanyang mga nasa likod sa kanyang likuran, ngunit pinigilan niya sila. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Tanong ni Tyler. Bahagyang nagtaas ng kilay si Tyr. Tyler, ikinonekta ko muli ang iyong mga buto para mapagsilbihan mo ako, hindi para mamuhay ka ng malaya sa Swampville City. Itinuro si Vanessa at Martin sa tabi niya, nagpatuloy si Tyr, ang dalawang ito ay nagmula sa parehong panimulang punto tulad ng sa iyo. Noong nahanap kita, natagpuan ko rin sila. Pumili ng isa. Kung maaari mong talunin sila, ang ating utang ay malinis. Kung talo ka, ibabalik kita sa iyong orihinal na estado. Natigilan ang ekspresyon ni Tyler. Ang isa babae, yung isa pile walang braso. Sigurado ka. Ako, Tyr Summers, hinding-hindi magbibiro. Hahaha. Nagsimulang tumawa ng malakas si Tyler, puno ng pang-aalipusta ang kanyang ekspresyon. Sino siya? Siya ay dating underground boxing king ng Swampville City. At ito ay eksakto dahil mayroon siyang mga kakayahan kaya nagawa niya maging hari sa ilalim ng lupa ng Swampville City sa loob ng ilang buwan. Kaya naman, paano niya iisipin si Martin o si Vanessa? Kayong dalawa, lumapit kayo sa akin, sabi ni Tyler. Ayaw niyang mangbuli ng isang pile, ni magsamantala sa isang babae. May tiwala siya na kaya niyang kunin silang dalawa. Kumunat ang noo ni Vanessa na gustong sumugod agad pero pinigilan ni Martin. Matapos mawalan ng braso, hinamak ng salitang Martin ang pinakapilayan. Kaya naman, babalikan niya ang hustisya sa kanyang sarili para sa kahihiyang ito. Pupunta ako, ungol ni Martin. Parang cannonball, sinisingil niya si Tyler. Sa isang suntok, napaatras ng 3 hakbang si Tyler dahil sa lakas. Sumilay ang gulat sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang isang pile na nawala ng braso. Wala pang 2 minuto, maraming sirang buto ang natamo ni Tyler sa buong katawan niya, kabilang ang 2 sa kanyang ribcage bones. Nalugmok siya sa lupa na walang lakas para lumaban. Sa kabilang banda, maliban sa ilang beses na sinipa ni Tyler, maayos naman si Martin. Halatang natarante si Tyler. Hindi niya matanggap ang katotohanan na siya ay natalo ng isang pile, at sa gayon ay nabugbog siya ng husto. Master Tyler. Nagmamadaling lumapit ang kanyang grupo ng mga subordinate para tulungan siyang makatayo, ngunit sinigawan sila ni Tyler para sumigaw. Dahil sa nababagabag na emosyon, tumalsik ang dugo sa bibig ni Tyler. Ikaw. Bakit ang lakas mo? Hindi na sumagot si Martin. Muli niyang ikinuyom ang kamao, handang hampasin si Tyler hanggang mamatay. Stop! Utos ni Tyr, naglalakad papunta kay Tyler. Nang matagpuan kita sa tambakan ng basura noong araw na iyon, iniligtas ko siya mula sa bilangguan noong araw ding iyon. Noon, maaari mong talunin ang 3 sa kanya. Ngunit ngayon, kahit pagkatapos mawalan ng braso, kaya niyang talunin ang 3 sa inyo. Nagsisisi ka ba? Dito, sumilay ang hindi nakakapinsalang ngiti sa mukha ni Tyr. Biglang nagdilat ang mga mata ni Tyler bago sumambulat ang mabangis na tawa. Panghihinayang. Bakit ako magsisisi? I'm now living the life, and almost the underground world of Swampville City serves me. Tyr Summers, was it? Lubos akong nagpapasalamat na muli mong pinagdugtong ang aking mga buto, kaya ako. Ngayon, pinibigyan kita ng pagkakataong umalis sa loob ng 10 minuto. Mga nangunguna, magkakaroon ako ng hindi bababa sa 200 mga kapatid na lalaki dito. Pagdating ng oras na iyon, hindi ka makakaalis kahit na gusto mo. Ganon ba? Umiti si Tyr. Then, what if I refuse leave before beat you back into your original state no matter what? Beat me back into my original state. Tyr Summers, hindi mo ba alam ang sitwasyon? Nakangiting patuloy ni Tyr. Hindi, ikaw ang hindi nakakaalam ng sitwasyon. You have a death wish. Agad na naging mabangis ang ekspresyon ni Tyler habang binalot ng mamamatay tao ang kanyang katawan. Hindi ako naniniwala na kaya ninyong talunin ang 200 kong mga tauhan. Hindi ninyo pinahalagahan ang pagkakataong ibinigay ko sa inyo, kaya maaari ka nang maghintay para sa kamatayan. Kabanata 267. Bumalik sa orihinal na estado. Nang makita si Tyler Lancaster na nakikipag-away kay Tyr Summers, si Calvin Yaleman at ang iba pa na naramdamang katapusan na ng mundo kanina, ay tuwang-tuwa. Master Tyler, patayin mo na sila. Maaari tayong mag-top up ng sweldo, sigaw nina Calvin at Zane Lee sa sobrang kasabikan.
Tinapunan ni Tyler si Tyr ng isang mapanuksong tingin at sinabi sa malamig na boses, bibigyan kita ng huling pagkakataon, umalis ka na sa paningin ko. Then, I'll give you another chance to, nakangiting sabi ni Tyr. Break your own legs. Gawin ang mga ito ng eksakto kung paano sila bago ako tumulong sa iyo. That way, I can make it para hindi maging tragic ang ending mo. Ahaha. Itong joke mo ay hindi nakakatuwa. Sa sandaling iyon, nagsimulang magmaneho ang mga sasakyan mula sa labas ng hotel. 12 ng mga sasakyan ang pumasok sa parking lot sa mahabang pila. Hindi nagtagal, napuno ang buong parking lot. Bumukas ang mga pinto ng kotse at bumuhos ang mga miyembro ng underground world ng Swampville City. Bawat isa sa kanila ay may hawak na sandata at naglalabas ng mamamatay tao sa loob ng ilang maikling minuto, daan-daang lalaki ang nakatayo sa likod ni Tyler sa isang maringal na display. Tyr, nawalan ka ng pagkakataon. Gaano man ka-Jose ang iyong dalawang tao, marahil ay maaari silang makipaglaban sa 10 bawat tao, 20 o 30. Pero, kaya ba nilang pabagsakin ang mahigit 200 lalaki sa likod ko? You asked for this. Habang nagsasalita siya ay winagiwi ni Tyler ang kanyang mga braso na may galit sa kanyang mukha. Patayin sila. Hindi mabilang na mga miyembro ng underground world ng Swampville City ang kinasuhan sa trio na may hawak na mga armas. Sa sandaling iyon, nag-ingat sina Vanessa at Martin. Tama si Tyler, kahit gaano pa sila kikaya, hindi sila mapapantayan ng 200 tao. Ngunit sa sandaling iyon, maraming sasakyan ang dumaan mula sa likuran ni Tyr at ng kanyang grupo. Sa pangunguna ni Max Cheever, gutom na tumalon ang grupo ng mga miyembro ng Wolf's Den palabas ng mga sasakyan. Sa pagtingin sa malaking pulutong ng mga tao sa harap nila, ang mga lobo na ito ay nasa sabik. Kuya Tyr, ito ba ang bonus na inihanda mo para sa amin? Sa dami ng tao, makakapaglaro na rin tayo. The Wolf's Den members were over the moon, lalo na ang mainit na ulo na sina Matthew Collins at Jamie Sonder. Hindi na nila napigilan, sinunggaban na nila ang 200 tao sa harapan nila. Biglang nakaramdam ng kaba si Tyler. Malinaw na nalampasan ng kanyang paksayon ang kanilang mga kalaban ng 10 beses, ngunit bakit siya nakaramdam ng mga alo ng tingle sa kanyang anit? Boom! Isang mapurol na tunog ang umalangaw-ngaw. Sa isang suntok mula kay Matthew, nagpadala siya ng isang tao na lumipad pabalik ng 8 metro. Ang pagpapakawala ng kanyang napakalaking kapangyarihan ay nagresulta sa hindi bababa sa 5 tao na bumagsak sa lupa. Naaga ng isa pang miyembro ng Wolf's Den ang sandata ng kanyang kalaban. Kinuha ni Ashblood ang metal bat na kinuha niya at inindayog ito. Tulad ng simoy ng taglagas na tinatangay ang mga nahulog na dahon, pinalipad niya ang 3 sa kanyang mga kalaban. Bukod dito, ipinakita ni na Jamie, Sheldon Hayes, at maging ang babaeng miyembro, si Fiona Jennings, ang phenomenal battle prowess. Ang bawat miyembro ng Wolf's Den ay madaling pinabagsak ang 20 hanggang 30 mga tauhan ni Tyler nang hindi na kailangan pang huminga. Wala pang 1 minuto, lubos na naduraj ang 200 tauhan ni Tyler. Ang mga lalaking ito ay mga gangster lamang na kadalasang nambubuli sa mga sibilyan. Kailan kaya sila magkakaroon ng pagkakataong makilala ang mga ganitong freak? Hindi nagtagal, gumuho ang kaisipan ng mga lalaking ito. Inihagis ang kanilang mga sandata. Nagsimula silang tumakas sa lahat ng direksyon, hindi na kailangang ilagay ang kanilang buhay sa linya para sa isang labanan, lalo na kapag ang kanilang mga kalaban ay masyadong malakas. Paano kung napilayan sila at tuluyang itapon ang natitirang bahagi ng kanilang buhay? Hindi nagtagal, halos kalahati ng 200 lalaki ang tumakas. Ang isang mas malaking bahagi ng natitirang kalahati ay nasa lupa at ang mga makatayo pa ay may takot na nakaplaster sa kanilang mga mukha. Naramdaman ni Tyler ang pag-freeze ng dugo sa kanyang mga ugat. At that instant, he was completely dumbstruck. What? What kind of freaks are they? Tama na yan. Nagtaas ng kamay si Tyr at sinasadyang tumigil ang mga Wolf's Den members bago bumalik sa tabi niya. Si Tyr ay may suot na mahinang ngiti habang naglalakad papunta kay Tyler. Sa araw na iyon, kung pupunta ka sa aking Wolf's Den tulad ng ginawa nila, ang katayuan at prestihiyo na nakuha mo sana ay higit pa sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Tayang talaga, pero hindi ako mahilig mamilit sa iba. Pero, ayoko rin kapag binabaliktad ng mga tao ang salita nila. Kaya ngayon, kung ibinalik mo ang utang mo sa akin ng may interes, tatawagin natin itong even. How does that sound?
Nanginginig ang katawan ni Tyler, he naturally know what Tyr meant by this. Kung maikonektang muli ni Tyr ang kanyang mga buto at tulungan siyang bumangon, maaari rin niyang mabali ang kanyang mga buto muli. Sa pagbunita sa mga pagkakataong binubuli siya bilang pulubi sa mga lansangan, naramdaman ni Tyler ang pag-iinit ng kanyang anit. Iyon ang bangungot niya. Hindi na niya gustong bumalik sa trahedya na pamumuhay noon. Sa sobrang lakas, lumuhad si Tyler sa harap ni Tyr. Ang pagmamataas na iyon, ang pagmamataas, ang hindi matiis na pagmamataas na ipinakita niya kanina, lahat ay naglaho sa hangin. Sa lugar nito ay matinding takot at kawalan ng pag-asa. Please, please give me a chance. Handa akong samahan ka ngayon. Mangyaring huwag mo akong ibalik sa aking orihinal na estado. Napabuntong hininga si Tyr bago naglagay ng nakakasilaw ng ngiti. Minsan lang dumating ang mga pagkakataon. Dahil hindi mo ito naintindihan, wala ng pangalawang pagkakataon. Basag. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkabasag ng buto, agad na sinundan ng hysterical na sigaw ni Tyler sa sakit. Basag. Basag. Makalipas ang mahigit 10 segundo, natamba si Tyler sa lupa na parang tumpok ng putik. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Walang sino man sa kanyang mga nasasakupan ng nangahas na humakbang pasulong upang magsalita. Sa huli, hindi man lang nila tinulungan si Tyler na tumayo, ngunit lahat ay tumakas sa eksena. Napakalungkot. Pagkatapos ng ilang buwan ng kaluwalhatian at karangyan, naibalik si Tyler sa kanyang orihinal na estado, ang hindi maikikaila na katotohanan ay si Tyler ay labis na mayabang sa Swampville City sa panahong ito. Sa makatuwid, ang kanyang kapalaran ay magiging mas masahol pa kaysa sa huling pagkakataon. Nasaksihan ni Zane, Calvin, at ng iba pa ang buong proseso. Sa ngayon, ang mga bonggang celebrity na ito ay nakaluhod na sa lupa. Kuya, pasensya na kuya. Masyado kaming bulag para makipaglaban sa iyo, patawarin mo sana kami minsan. Ang grupo ng mga artista ay parang mga asong naghihikahos na humingi ng awa. Maging ito ay isang elite producer o isang A-list celebrity, sa harap ng mortal na panganib, ang mga pag-uusap ng dignidad o prestihiyo ay lahat ng basura. Umakyat si Jamie with a dark expression. Kuya Tyr, dapat ba nating patayin silang lahat? Gusto niyang patayin ang mga taong ito sa huling pagkakataon, kaya sa pagkakataong ito, gusto niyang ako mismo ang gagawa nito. Kumaway si Tyr. Gawin mo ang gusto mo. Nagsimulang mag-hysterical ang grupo ng mga celebrity. Ngunit sa pagkakataong iyon, agad na nagmadaling lumapit si Max. Boss, public figure silang lahat. Kung mamamatay sila dito, maaaring magdulot ito ng malaking kaguluhan. Baka maakit tayo ng maraming hindi gustong gulo. Kabanata 268. Zeppelin Wayne's Blade. Natauhan si Tyr Summers at tumango. May punto ka. Ang kanilang mga kasalanan ay hindi talaga nagbibigay ng dahilan ng kamatayan. Nang marinig ang tugon ni Tyr, sa wakas ay nakahinga ng maluwag sina Zane Lee, Calvin Yeilman, at ang iba pa na nakaramdam ng matinding pasasalamat. Ngunit habang ang parusang kamatayan ay exemptable, ang parusa ay hindi. Subconsciously nilingan ni Tyr si Torbert Octavius at sinabing, maraming gwapo dito. Gusto mo ba sila? Isang kakaibang malademonyong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Torbert habang dinilaan niya ang kanyang mga labi. Mahal ko sila. Pagkatapos, sa iyo sila ngayong gabi. Huwag lumampas sa dagat. Kung may mamatay man sa kanila, babayaran kita, sabi ni Tyr. Kehe. Alam ko kung kailan titigil, sagot ni Torbert. Ang desisyon ni Tyr na ibigay ang mga batang hunk na ito tulad ni Zane Lee kay Torbert ay mas malala kaysa sa pagpatay sa kanila. Sa sumunod na 2 araw, ipinagpatuloy ni Tyr si Winifred Zia at ang iba pang kasama habang kinukunan nila ang Swampville City. Tumagal ng 1 araw at kalahati upang makumplito ang paggawa ng pelikula sa pampromosyong video ng Autumn Field. Naging matagumpay ang video shoot at naging perpekto ang pampromosyong video. Tinamantala ang natitirang oras, kinuha ni Tyr at Winifred ang isang set ng mga larawang pangkasal sa Swamp Lake Island. Sa mga larawan, si Tyr ay mukhang isang prinsipe mula sa isang comic book, habang si Winifred ang prinsesa. Ang dalawang ito ay isang perpektong tugma na ginawa sa langit. Pagkatapos ng shoot, bumalik ang grupo sa Con City. Ipinagpatuloy ng koponan ni Jenny ang post-production para sa promotional video at mga poster ng walang pahinga. Makalipas ang 1 linggo, opisyal na nilang inilathala ito sa iba't ibang media channels. Ang mga epekto ay tulad ng kanilang inaasahan.
Pagkatapos lamang ng isang araw ng paglabas ng video, nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Hindi lamang ang pangalan ng Autumn Field ay niluwalhati, ngunit si Snow Fenner ay na-promote din mula sa isang C-list artist sa isang A-list na celebrity. Bukod dito, kinoronahan din siya ng palayaw na Little Goddess. Sa magkasanib na pagsisikap ng Brilliant Media at Walker Technology Group ni Henry Walker sa pagpapataas ng mga nilalaman, agad na nakakuha si Snow ng malaking fanbase. Ang bagong tatak ng Autumn Field ay naging viral din sa internet na sinisiguro ang kanilang pundasyon sa industriya ng fashion sa timog na rehiyon. Si Snow ay isang batang babae na alam kung paano suklian ang anumang kabutihang natanggap niya. Alam niya na kung wala si Autumn Field, hindi siya magiging kung ano siya ngayon. Kaya naman, pumirma na lang si Snow ng 5 taong kontrata sa pag-endorso sa Autumn Field nang walang rebisyon sa sahod. Lahat ay patungo sa magandang direksyon at si Winifred ay naging mabuting kaibigan na ngayon ni Snow. Ini-endorso ng dalaga ang mga produkto ng kanyang kumpanya kaya hinding-hindi siya gagawing masama ni Winifred. Sa bakuran ng York Manor sa Prime City. Sa loob ng pavilion kung saan uminom ng tsaa si Carson York kasama si Tyr, nakaupo ngayon si Carson kasama si Zeppelin Wayne. Si Carson ay gumagawa ng tsaa, habang si Zeppelin ay gumagamit ng isang itim na panyo upang patuloy na panasan ang maikling talim sa kanyang mga kamay. Ang maikling kutsilyo ay itim na may ulo ng dragon sa hawakan. Isang imahe ng itim na dragon ang nakaukit sa talim. Ang talim na ito, na kilala bilang Dragon Blade, ay kasama si Zeppelin ng higit sa 20 taon. Lately, pinupunasan mo ang kutsilyong ito. The last time I saw you like this was 7 years ago, sabi ni Carson habang tinutulak ang isang tasa ng tsaa patungo kay Zeppelin. Taglit na tumango si Zeppelin. Matagal na panahon na ang Dragon Blade ay may pagnanasa para sa dugo. Kung sinabi ito ni Zeppelin sa ibang tao, iisipin ng ibang tao na siya ay mental. Walang buhay si Blades. Mga armas lang sila. Paano may lalapat sa kanila ang salitang pagnanais? Ngunit walang nakitang mali si Carson sa mga salita ni Zeppelin. Kilalang kilala niya si Zeppelin at alam din niya kung ano ang ibig sabihin ng Dragon Blade sa kanya. Itinuring bilang South River Blade Maniac, ang Dragon Blade ay kasama si Zeppelin ng higit sa 20 taon. Sa kanyang mga mata, ang kutsilyong ito ay hindi na sandata kundi isang mabuting kaibigan. Marahil ang isang kutsilyo ay isang kasangkapan lamang. Ngunit matagal nang ipinagkatiwala ni Zeppelin ang kanyang pananampalataya sa talim na ito, kaya't sa pagkauhaw ng talim, sa katunayan ay ang puso ni Zeppelin ang nauuhaw. Sa madaling salita, itong Dragon Blade ay bahagi ng laman at dugo ni Zeppelin. Parehong hilaga at timog ay malapit ng magkadigma. Sa loob lamang ng ilang araw, sa katunayan, sabi ni Carson. Oo, may tiwala ka ba? Tanong ni Zeppelin. Sumagot si Carson, nitong mga nakaraang taon, bagamat ang parehong mga lungsod ay namumuhay ng magkakasuwato sa ibabaw, palagi silang nakikipagkompetensya sa dilim, lumalakas sa ilalim ng lupa. Ang aming mga lakas ay dating pare-pareho sa isa't isa. Ngunit, dahil sa isyu ng aking asawa para sa nakalipas na taon o 2, talagang naantala ang pag-unlad ng ating South River City. Habang ang North River City ay nasa kasagsagan ng kanilang lakas maging ito ay mga eksperto o regular na mga subordinate. Ang kanilang bilang ay higit pa sa atin kung harapin natin sila, ang ating mga pagkakataon sa tagumpay ay payat. Habang ito ang sinabi niya, walang bakas ng pag-aalala si Zeppelin sa ekspresyon ni Carson. Pagkatapos ng lahat, si Carson ay nahaharap sa isang napakaraming kaso ng pagkatalo sa malalakas na kalaban na may mahinang puwersa at pagtagumpayan ng higit pa sa mas kaunti. Uminom si Zeppelin ng kanyang tsaa bago sinabing, batay sa kasalukuyang sitwasyon, tiyak na hindi natin sila kayang harapin ng direkta. Maaari lamang nating hatiin at talunin. Maaari ko bang tanungin, ano ang plano mo, King York? Napangiti ng mahina si Carson nang hindi sumagot. Hindi na nagtanong pa si Zeppelin. Itinuro ang kanyang utak, sinabi niya, hindi ko akalain na sino man sa timog ang maaaring manalo laban sa iyo pagdating sa mga laro sa isip. Curious talaga ako kung anong kakaibang mga plano mo this time. Sa halip ay itinuro ni Carson ang kutsilyo sa kamay ni Zeppelin. Pagdating sa swordplay, walang sino man sa South ang makakalaban mo. Ang paglalaro ng patay ay hindi sapat na masaya sa huling pagkakataon, kaya sa pagkakataong ito, maglalaro tayo ng paghuli ng daga sa butas nito at sunugin ang likod bahay nito. Natarante si Zeppelin.
Wala siyang utak gaya ni Carson at alam lang kung paano mag-brand ng talim. Ngunit sa kanilang pagsasama-sama, maaari nilang makabisado ang panulat at espada. Sa katunayan, pareho sa amin ay maaaring umabot sa isang mas mataas na rurok sa katimugang rehiyon na ito, sabi ni Zeppelin. Umiling si Carson, tumawa. We've aged. You're over 40 yourself. Naisipan mo na bang bumuo ng pamilya? Umagalpak ng tawa si Zeppelin. Magsimula ng pamilya. Kinaway-kaway niya ang dragon blade sa kamay niya. Simula nang makuha ko ang lalaking ito, hindi na ako interesado sa iba. Walang magawa si Carson. Sinasabi na ang sword freak ng North ay pinapahalagahan ang kanyang espada tulad ng kanyang buhay. Sa tingin ko, pareho ka lang sa kanya. Sa pagbanggit ng North River's Chadwick Sword Zeppelin's expression ay agad na naging mabigat. It's been 7 years, I wonder kung anong level na ang narating ng sword freak na iyon. Naging matigas din ang ekspresyon ni Carson. 7 taon na ang nakalilipas, natalo mo ang North River Sword Freak, pinilit ang North River King, si Yannick Iliod, na mag-retreat. Pagkatapos noon, habang ang Hilaga at Timog ay may mga salungatan minsan, hindi na nagkaroon muli ng malawakang digmaan. Ngayong bumalik na ang North River King, dapat ay nagsasanay ng husto ang North River Sword Freak. Ang iyong Dragon Blade ay uhaw sa dugo nitong mga nakaraang araw. Makalipas ang 7 taon, inaakala kong malapit na ang susunod mong labanan sa Sword Freak ng North River, tama ba? Sa ito, Zeppelin natapos ang kanyang tsaa sa isang go. Tama. Nandito na si North River Sword Freak. Ano? Nagdilim ang tingin ni Carson, biglang pinisil ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Noon lang, isa sa mga katulong ng pamilya York ang sumugod sa pavilion. Master, may nagpadala ng sulat para kay Mr. Wayne. Bago pa makapagsalita si Carson, inabot na ni Zeppelin ang kanyang kamay. Dalhin mo dito, sabi niya. Mabilis na inilagay ng katulong ang sulat sa kamay ni Zeppelin. Bumukas ang liham upang ipakita ang isang tala. Ang mensaheng nakasulat dito ay puno ng puot. Sa loob ng 3 araw, sa Tai Chi Island ng Long River, ang score ay maaayos sa ating buhay. Kabanata 269. Isla ng Tai Chi. Ang liham na ito ay isang nakasulat na hamon. Isang hamon mula sa Sword Freak ng North River. Sa digmaan ng 7 taon na ang nakalilipas, ang mga lungsod sa Hilaga at Timog ay magkaakbay sa isa't isa. Ang magkabilang panig ay nagdusa ng mabibigat na casualty hanggang sa umakit ng atensyon mula sa mga awtoridad. Sa mapagpasyang oras, si Zeppelin Wayne ang nagbigay ng liham ng hamon upang labanan ang North River Sword Freak at tinalo siya sa kalamangan ng isang galaw. Nagdulot ito ng malaking pagkawala ng moral sa pagtatapos ng North River King at umatras sila sa dalamhati kaya natapos ang digmaan. Noon, ang mensahe sa liham ng paghamon ni Zeppelin ay napakalaki. Ngayon, ang liham ng hamon na ito mula sa North River Sword Freak ay nag-uumapo sa pagpatay na layunin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zeppelin. Iyon ay dahil patuloy niyang pinupunasan ang kanyang Dragon Blade para lang sa sandaling ito. Ang Sword Freak ng North River na ito ay talagang nakatali sa salitang freak. Natalo siya sa iyo sa pamamagitan ng isang galaw 7 taon na ang nakakaraan. At malamang na pinagmumultuhan siya nito sa lahat ng oras na ito. Na nagpapabaliw sa kanya. Habang nagsasalita si Carson York, hinikayat niya ang kanyang katulong na magdala ng isa pang tasa ng tsaa. Pupunta ka ba? Iniskan pa rin ni Zeppelin ang tala sa kanyang kamay, malinaw ang layunin ng pagpatay at ipinagmamalaki niya ang kanyang mga kakayahan. Kung ikukumpara sa 7 taon na ang nakalipas, ang North River Sword Freak na ito ay tiyak na bumuti ng husto sa lakas. Gayunpaman, sa wakas ay lumitaw ang isang matagal nang nawawalang ngiti. Ang mukha ni Zeppelin. Patuloy niyang pinunasan ang talim sa kanyang mga kamay, huminga ng malalim. Ang labanan sa pagitan ng South River's Blade Maniac at North River Sword Freak ay hindi maiiwasan. May tiwala ka ba? Tanong ni Carson. Ang Sword Freak ay masiglang nagsasanay sa loob ng 10 taon na nagresulta sa mahusay na pagpapabuti. Ako, si Zeppelin Wayne, ay ginagawa ang parehong sa lahat ng oras na ito. Gayunpaman, biglang tumahimik si Carson saglit bago tuluyang nagtanong, nakapagdesisyon ka na ba? Yeah. The letter of challenge is here. May choice pa ba ako? 7 years ago, when I requested the duel, the Sword Freak came. Now, 7 years later, what I have to refuse? If a fighter back out minsan,
kapag nawala ang kanilang gulugod, hindi na sila makakabawi mula sa psikolohikal na balakid na iyon ay maituturing na walang silbi ang kanilang buhay, sagot ni Zeppelin. Taglit na tumango si Carson, wala nang balak magsalita pa. Kung ganon, hindi ko nasasabihin. Ihanda ang sarili. Sa loob ng 3 araw, ako ay nasa Taichi Island upang saksihan ang iyong kaluwalhatian. Napakaraming taon na ang nakalipas mula nang makita kitang itinaas ang iyong talim, kaya nasa sabik ako. Hindi kita bibigwin, sabi ni Zeppelin, tumango ng seryoso na may kumpiyansa sa kanyang mga tingin. Ang isang tunggalian sa pagitan ng mga eksperto ay nangangailangan ng gayong kumpiyansa. Kung ang isang tao ay nanlamig bago pa man magsimula ang labanan, siya ay nakatakdang tapusin ang laban sa pagkatalo. Halika, ituloy natin ang pag-inom. Itinaas ni Carson ang kanyang tasa habang sumili ang isang makabuluhang ngiti sa kanyang mga mata. Pagkalipas ng 3 araw, isang bangka ang umalis sa pier ng Prime City sa gabi, patungo sa Taichi Island ng Long River. Sa paglubog ng araw, ang abot tanaw ay pininturahan ng isang lilam ng pulang-pula. Si Carson at Zeppelin ay magkatabi sa deck. Sa likod nila ay isang dosina ng mga eksperto sa York family. Ang paglalakbay na ito ay para sa Zeppelin na makipagduel sa North River Sword Freak lamang. Walang grupong makikipagdigma sa mga puwersa ng North River King, hindi na kailangan ni Carson na immobilize ang kanyang hukbo. Ang Taichi Island ay matatagpuan sa pagitan ng 2 lungsod. Hindi ito pag-aari ng South River, at hindi rin sa North River. Kaya naman, ang pakikipaglaban sa islang ito ay walang alinlangan na patas, dahil ang magkabilang panig ay walang dapat samantalahin. Bukod dito, habang ang parehong mga lungsod ay handa na upang pumunta sa digmaan, dahil ang tunggalian ay napagkasundoan, alinman Carson o Yannick Iliod ay hindi maaaring tambangan sa bawat isa. Ito ang mga patakaran. Parehong Carson at Yannick ay isa sa ilang pinakamaimpluwensyang figure sa Riverdale Province. Kung kinuha nila ang pagkakataong ito para magplano ng pananambang, sila ang magiging katatawanan ng buong probinsya. Parehong kilalang mga tao ng Riverdale Province ay hindi kayang mawala ang gayong paggalang. Hindi nagtagal, makikita na ang Taichi Island sa unahan. Gayunpaman, ang isla ay kasalukuyang hindi natatakpan ng pulang kalangitan. Sa halip, mayroong isang layer ng madilim na ulap sa itaas. Ang panahon ng tagaraw na ito ay tulad ng ekspresyon ng isang matandang babae na napakadaling magbago. Sa ganitong panahon, walang masasabi kung lilito ang kabilugan ng buwan mamaya o kung magkakaroon ng bagyo. Malapit na tayo, mahinahong sabi ni Carson habang nakatingin sa malayong isla. Oo, sagot ni Zeppelin, na bahagyang tumango. Gamit ang kanyang panyo, pinunasan niya ang kanyang dragon blade sa huling pagkakataon, pagkatapos ay sa wakas ay itinapon ang panyo sa bumubulusok na alon. Mula sa likuran, nagtanong ang isang mandirigma ng pamilya York na sumali mga 3 taon na ang nakalilipas, Guro, bakit pinili ng North River Sword Freak na iyon na magduel sa gabi? Sagot ni Carson, dahil gabi rin nangyari ang dati nilang tunggalian. Noon, nakarating na ang bangka sa pampang at bumaba ang grupo sa sasakyang pantubig. Ang Taichi Island ay hindi kalakihan, ngunit mayroon itong kagubatan. Ang mga baybayin ay napuno ng maraming malalaking bato na ang pinakamalaki ay halos kasing taas ng tao. At medyo marami ang mga ganoong bato. May isang alamat na ilang daang taon na ang nakalilipas, ang lugar na ito ay talagang isang bundok. Ngunit dahil sa mga taon ng torrents ang lupain ay binawha, at ang Taichi Island ay ang tuktok ng bundok. Halos alas 7 na ng gabi, naiwan na lamang ang after image ng papalubog na araw sa abot tanaw. Hindi pa dumarating ang Sword Freak ng North River, ngunit matyaga si Zeppelin. May isang malaking bato na halos 2 metro ang taas sa hindi kalayuan. Habang hawak ang Dragon Blade, pumakbang si Zeppelin sa mga maliliit na bato, patungo sa bato. Sa wakas, umupo siya sa ibabaw nito, niyakap ang kanyang talim sa kanyang mga bisig, nakatingin sa harapan. Si Carson at ang mga elite ng pamilyang York ay hindi sumunod sa kanya. Alam nila na kapag nagsimula na ang Zeppelin at ang Sword Freak ng kanilang tunggalian, hindi ligtas na nasa loob ng 10 metrong radius mula sa kanila. Sa sandaling iyon, nawala ang huling sinag ng sikat ng araw na biglang naging madilim ang kalangitan. Lumipas na ang gabi at medyo malayo ang ibabaw ng ilog, may isa pang bangka na dahan-dahang dumaan. Nakatitig si Carson sa bangka, namumuo ang mga alon sa kanyang puso. Nandito na sila. Si Zeppelin ay nanatiling hindi kumikibo habang nakaupo sa bato na parang estatwa.
Makalipas ang ilang minuto, dumaong ang bangka. Mahigit 10 lalaki mula sa kabilang partido ang bumaba rin mula sa deck. Naglalakad sa harap ay isang lalaking kapareho ng edad ni Carson, ngunit siya ay medyo kulot. Kahit na siya ay mukhang mahina, ang kanyang buong pagkatao ay nagpapakita ng aura ng isang monarko. Ang lalaking ito ay si Yannick Iliud. Ang North River King, Yannick Iliud. Sumunod sa kanya ang isang binata na nakasuot ng mga branded na damit, mukhang walang kabuluhan. Ang kanyang pangalan ay Chad Iliud, ang nag-iisang anak na lalaki ni Yannick. Sa likod nila ay isang grupo ng mga piling mandirigma ng pamilya Yannick tulad ng dinala ni Carson. Sa karamihan ng tao, tanging ang North River Sword Freak ang hindi nakita. Sa paglapit sa pampang, huminto ang grupo, mga 8 metro ang layo mula kay Carson at sa kanyang grupo. Bago makapagsalita si Yannick, si Chad ang unang nakipag-usap kay Carson sa mahinang tono. Ang batang lalaki ay hindi nagpakita ng paggalang sa kanyang mga nakatatanda habang nagtanong, "Tito York, bakit mag-isa ka rito? Bakit hindi dumating ang aking munting asawa?" Kabanata 270. Blade Maniac vs Sword Freak. Nang magsalita siya, sinadya pa ni Chad Lloyd ang labis na pagpapahayag ng pagkalungkot. Si Yannick Lloyd ay itinuring na isang bayani ng kanilang henerasyon, ngunit ang kanyang anak ay isang napakagandang tao. Siya yung tipo ng bata na mayabang dahil lang may awtoridad ang pamilya niya, pero sa totoo lang, wala siyang silbi. Ang maliit na asawang binanggit niya ay natural na nangangahulugang Connie York. Bilang isang kilalang kagandahan, sikat na sikat si Connie sa upper class society ng Riverdale Province. Kahit sa buong katimugang rehiyon, maraming mayayamang young masters ang maglalaway sa kanya. Gayunpaman, iyon lang ang magagawa nila dahil hindi kailanman magiging interesado ang Little Marquis sa mga dandies na tulad nila. Si Chad naman, matagal na niyang sinisigawan na gustong pakasalan si Connie, pero puro salita lang iyon. Isinasantibi ang katotohanan na ang parehong mga lungsod ay hindi magkatugma tulad ng apoy at tubig. Kahit na ang parehong mga pamilya ay magkaibigan, hindi kailanman hahayaan ni Carson York ang kanyang anak na babae na magpakasal sa basura tulad ni Chad. Bahagyang kumunat ang noo ni Carson. Hindi nagpakita ng paggalang sa kanya habang itinuro niya si Yannick at sinabing, "Yannick, kung hindi mo pa rin tinuturuan ng maayos ang anak mo, hindi niya malalaman kung ano ang ikinamatay niya." Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Yannick. "Salamat sa paalala, pero hindi kailangan ng anak ko ng lecture mula sa iyo." Gaya ng inaasahan sa sinumpaang mga kaaway, nagsimula ang mapang-uyam na pananalita nang makita nila ang isa't isa. Gayunpaman, wala sa kanila ang pangunahing tauhan ngayon, kaya pagkatapos ng ilang pang-iinsulto, hindi na nila sinabi pa. Maya-maya, biglang tumayo si Zeppelin Way na nakaupo sa malaking bato. Natuon ang atensyon ng lahat sa kanya, bago sinundan ng tingin ng lalaki ang isang bangka sa ilog. Sa deck ng bangkang ito ay isang matangkad at kapansin-pansing tao. Sa pag-aasam na nasa maagang 40, siya ay nakasuot ng itim na damit, may itim na buhok, at may dalang itim na kulay na talim. Lumitaw sa madilim na gabi, ang lalaking ito ay katulad ng isang emperador ng kadiliman. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo roon, mapapapigil niya ang isa at makapagpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ang lalaking ito ay ang Sword Freak ng North River. Kung tungkol sa kanyang pangalan, walang nakakaalam. Dahil sa lahat ng mga taon na ito, ang mga nakakakilala sa kanya ay palaging tinatawag na Sword Freak, at matagal nang nakalimutan ang kanyang tunay na pangalan. Kahit na siya mismo ay nakalimutan na ang kanyang pangalan dahil sa kanyang puso, tanging ang kanyang espada. Walang ekspresyon ang isinuot ni Sword Freak. Siya ay makikita na bahagyang yumuko ang kanyang mga paa bago gumawa ng isang malaking pagtalon. Para bang nagpalaki ng mga pakpak ang lalaki, tumalon siya mula sa kubyerta ng bangka at tuluyang lumapag sa lupa. Nakayakap din siya sa kanyang talim habang naglalakad papunta sa Zeppelin, hakbang-hakbang. "Nandito ka, matagal na," sabi ni Zeppelin. Habang pinagmamasdan niya si Sword Freak na papalapit, isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagsimulang kumulo ang dugo sa kanyang katawan. 7 years ago, natalo ako sa talim mo. Ngayon, nandito ako para ibalik ang pabor, sabi ni Sword Freak. Nang wala ng mga salita, ang kumikinang na espada ay hinugot sa isang mabilis na paggalaw. Basag. Isang kidlat ang biglang bumalot sa kalangitan. Mukhang uulan na. Boom. Oo naman, pagkatapos ng kidlat ay dumating ang isang dumadagandong na boom. Kasunod ng mga kulog, iginuhit din ni Zeppelin ang kanyang talim.
Inilabas ang espada. Iginuhit din ang talim. Ang 7 taon na marka sa pagitan ng Blade Maniac at ng Sword Freak ay malapit ng maayos. Para bang inaabangan ng langit ang kanilang laban at gustong pasayahin sila, ang mga maitim na ulap ay patuloy na kumumulat sa itaas. Ang kidlat ay kumikislap sa loob ng mga ulap na ito, at kung minsan, ang mga gintong sinag ng kulog ay kumikislap sa kadiliman, na nagbibigay liwanag sa kalangitan. Ang mga alon ng kulog ay sumabog na parang bomba habang sila ay patuloy na tumatambol sa hangin. Nagsimulang humhampes ang hangin sa ilog habang patuloy ang pag-alon ng alon. Ang kagubatan sa isla ng Taichi ay naglalabas pa nga ng mga langit-ngit dahil sa malakas na hangin. Habang pinagmamasdan ni Carson ang hindi regular na pagbabago ng panahon, lumakas ang alon sa kanyang puso. Narito na ang hangin, at papatak na ang ulan. Ito ay talagang angkop para sa labanang ito. Samantala, pinaikit ni Yannick ang kanyang mga mata. Si Sword Freak ay nakatingin kay Zeppelin na may malabo ngunit excited na kislap na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang espada sa kanyang kamay ay kumikinang sa malamig na liwanag, at mahinang maririnig ang isang mapurol na resonance, na parang nagpapadala ng uhaw sa dugo ang talim. Nakatayo sa bato, halos hindi nagpakita ng anumang ekspresyon si Zeppelin. Nakahawak siya sa kanyang Dragon Blade, tahimik na naghihintay na dumating si Sword Freak. Isa pang kidlat ang kumislap sa kalangitan, na nagpapaliwanag sa madilim na gabi. Ang umaatungal na mga ulap sa atmosfera ay patuloy na nagtitipon bago naghiwa-hiwalay, pagkatapos ay nagtitipon muli hanggang sa lahat sila ay naipon sa itaas ng isla ng Taichi. Nakakabinging kulog at umaalulong na hangin. Ngayong gabi, ang lahat ng bagay sa Taichi Island ay tila abnormal na nakakatakot. Ang unang patak ng ulan ay tuluyang bumagsak sa mga hadlang ng maitim na ulap sa kalangitan nang bigla itong bumagsak. Sa sandaling bumagsak ang patak ng ulan, sa wakas ay nagsimula ang labanan sa pagitan ng South River's Blade Maniac at North River's Sword Freak. Habang bumuhos ang patak ng ulan sa dulo ng ilong ni Sword Freak, isang lamig ang agad na bumalot sa kanyang katawan. Ang patak ng ulan na iyon ay umikot sa tungki ng kanyang ilong bago nabasag sa maliliit na splashes. Sa bawat hakbang niya, ang bilis niya habang sinusugod niya si Zeppelin. Bago dumating ang kanyang katawan, naunang nakarating doon ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, gumalaw din si Zeppelin. Ang parehong mga silhouette ay biglang bumagsak sa isa't isa, at isang nakakatakot na kislap ang nagmula sa Zeppelin's Dragon Blade. Nang magsalubong ang talim at ang espada, yumanig ang buong isla ng kulog. Nagsimula na. Ang puso ng bawat isa sa grupo ni Carson at Yannick ay tumaas sa kanilang lalamunan. Ang lahat ay nanunood ng labanan sa pagitan ng Zeppelin at Sword Freak ng masinsinan, nag-aatubili man lang na kumurap. Kinabahan sila. Dahil bagaman ito ay isang tunggalian, ang kinalabasan ay lubhang nakaapekto sa paparating na lakas ng alinmang lungsod. Maliban sa pagiging balisa, ayaw nilang makaligtaan ang nakamamanghang laban sa pagitan ng dalawang nangungunang eksperto ng Riverdale Province. Pagkatapos ng 7 taong nakakapagod na pagsasanay, ang mga kakayahan ni Sword Freak ay talagang bumuti ng husto. Ang mahabang espada ay tila sumanib sa kanya bilang isa. Inaluhan ng malamig na simoy ng hangin, sinugod nila si Zeppelin, tinusok siya. Mapapansin pa nga ng isang tao ang isang puting ambon na bumalot sa mahabang espada. It almost seemed like an illusion pero mukhang totoong umiral din. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay mukhang eksaktong katulad ng mga maalamat na espada. Mabilis na tumalikod si Zeppelin habang tinutusok siya ng espada. Habang umiiwas siya, hindi siya nanatiling walang ginagawa. Inilabas niya ang kanyang Dragon Blade, itinaas ito sa hangin bago hiniwa ang tiyan ni Sword Freak. Tulad ng blade ay kinokontrol ng isang manipis na string, pagkatapos hiwain ang tiyan ni Sword Freak, bumalik ito sa Zeppelin. Habang nakasandal siya kanina para iwasan ang atake ni Sword Freak, nagsagawa ng panibagong swing ang huli at may nakitang hiwa sa noo ni Zeppelin. Parehong gumagalaw ang dalawang lalaki na parang kislap ng liwanag na isinasagawa ang kanilang mga pag-atake sa mabilis na paggalaw. Ang kanilang bilis ay maihahambing pa sa mga kidlat sa kalangitan. Nang makaramdam ng biglaang paghatak sa kanyang puso, si Carson ay hindi namamalayan na tumawag, "Zeppelin."